Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Magandang gabi sa inyong lahat. Muli, ito si Marlon mula sa Lahing Aswang. Akin ang ipagpapatuloy yung aking kwento. Siguraduhin napakinggan nyo na ang mga naunang episode sa seryeng ito para hindi kayo malito. Matapos kong matalo si Tisoy at kunin na nga ito ni Jan, lumapit naman ako sa ibang mga miyembro para tumulong sa kanila. Nakita ko isa-isang sumusugod ang mga miyembro na mangkukulam sa mga aswang, sabay na pag-atake nila gamit ang mga buntot pagi, mga bolo at karit. Bawat paglatigo nila sa mga katawan ng mga miyembro ng aswang, may kasama rin itong paghampas ng itak at pagtaga ng bolo. Nakita ko na medyo dihado na yung mga aswang, kaya tumulong na ako. Isa sa mga nakita ko ay isang matandang lalaking makukulam na paulit-ulit na nilalatigo ang isang babaeng aswang gamit ang kanyang buntot pagi. Halos puro pantal at sugat na yung buong katawan ng aswang. Pansin ko rin na nangihina na siya. Tumakbo ko at tinalunan ko yung matandang lalaki, kaya natumba ito. Nabitawan niya yung kanyang hawak na buntot pagi. Napadapa ito sa lupa at hindi na nakagalaw kasi nakagadagan ako sa kanyang likuran. Tama na, Tatang! Tigilin niyo na to! Sigaw ko dun sa matanda. Pakilamero! Sagot naman sa aking pasigaw din ng matanda. Nagulat naman ako na biglang kumapang sa katawan ko ang mga naglalakihang mga ugat ng puno. Mistula itong may buhay na pumupulupot sa iba't ibang parte ng aking katawan. Kiniladkad at hinatak ako ng ugat papunta sa katawan ng isang malaking puno. Doon, lumambitin ang katawan ko ng patiwarik. Sinubukan ko na mga abutin yung punyal na nasa tagiliran ko, pero hindi ko magawa dahil pahigpit ang mga ugat sa aking katawan. Parang gusto na akong patayin at nasasakal na rin ako. Nagbigay naman ako ng konsentrasyon sa utak, kahit habol-habol ko ng aking hininga para magdasal ng orasyon na aking nalalaman. Nararamdaman ko na paunti-unting bumibitaw yung mga ugat sa aking katawan. Dumiretso ako pabulusok at nahulog na nga ako sa lupa. Humampas yung katawan ko sa lupa at doon ako napaaray. Pero saglit ko lang yung ininda. Bumangon ako kaagad. Patakbo kong pumunta ulit sa matandang mangkukulam. Nanlaki naman yung mga mata ng matanda nung makita niya ako. Napansin ko namang bumubulong-bulong na naman yung bibig nito at umuusol ng kung anong dasal. Muli, pumulupot na naman yung mga ugat ng puno sa aking katawan. Pero sa pagkakataon niya ito, bago pa tuluyang gumapang yung ugat sa kamay ko, bigla na itong tumigil at unti-unting nabubulok at rumupok. Hinawi ko naman yung nabulok na ugat ng puno sa aking katawan. Doon ko na nalapitan yung matanda, sabay tulak ko ito. Bumagsak naman kami sa lupa at nakadaga na ulit ako sa kanyang katawan. Lumapit ako sa tenga nito at binulungan ko siya. At somnon es! Bulong ko dun sa matanda. Doon ang laki yung mga mata niya. Tinitingal lang ako na parang gulat na gulat. Paunti-unti, bumikit ang mga mata nito at tuluyan na siyang nawala ng malay. Bumitaw naman ako dun sa katawan ng matanda at saka ako bumangon. Hindi pa man ako tuloy nakakatayo, bigla kong naramdaman ang hiwa ng karit sa aking likuran. Paglingon ko sa likuran ko, nakita kong isang lalaki na halos napuno na yung buong katawan ng mga kakaibang mga tattoo. Anong ginawa mo sa tatay ko? Walang iya ka! Sigaw nito. Akma naman niyang kakariting yung leg ko, pero buti na ilagang ko kagad yun. Muli niyang winasiwas yung karit niya, ngunit paulit-ulit kong naiiwasan ito.
Winasiwas niya papuntang kamay ko yung kanyang karit para putulin sana ito. Ngunit di niya ako natamaan. Dahil dito, mas lalo nang gigil yung lalaki sa akin. At nung kakariting niya na sana ako, pero ang punti rin naman niya sana ay ang ulo ko, yumuko ako, sabay nagpakawala ng isang suntok sa dibdib na lalaking iyon. Doon ay napaatras siya. Akala ko titigil na ito. Pero tumakbo pa ito ulit at sinugod na naman ako. Bawat lapit niya, paulit-ulit yung kanyang paghampas at pagwasiwas ng karit. Sobrang bilis niya, pero lahat ay naiiwasan ko. Sa muli niyang pag-atake, natamaan niya na ako ng karit sa aking hita. Doon ay napapigsi ako dahil sa sakit at hapde. Nung balak niya na akong karitin sa mukha, dinuroan ko siya sa mata. Napahiyaw yung lalaki, sabay kusot sa mata niya. Nabitawan na rin ito yung karit. Pahandusay na siya sa lupa, habang panay pa rin yung pungas nito sa mata dahil sa aking dura. Doon ay iniwan ko na siya. Tumakbo ako papunta sa iba pang mga naglalabang mga aswang at mangkukulam. Nasaksihan ko na hawak na dalawang babaeng mangkukulam ang isang matandang babaeng aswang. Pinagtutulungan nila ito. Ang isa ay nakahawak sa katawan ng matanda kaya hindi ito makapalag at makakilos. Habang yung isang babae naman, paulit-ulit na tinataga at sinasaksak yung matandang aswang. Tumakbo ko papunta sa direksyon nila at paglapit ko doon, pinagsuntok ko sa mukha yung babae na tumataga doon sa matanda. Napasigaw naman siya. Hinampas niya naman ako ng itak niya at tumama ito sa tagiliran ko. Kinuha ko naman yung aking punyal mula sa aking tagiliran. Binigyan ko siya ng isang hiwa sa dibdib niya. Napaigik naman yung babae sa aking ginawa. Lara! May lakas sa sigaw ng babae mangkukulam na nakahawak dun sa matandang aswang. Akong malalapitan niya na sana yung kasamahan niyang si Lara. Nang pinuluputan naman siya ng matandang aswang gamit yung mahaba nitong buhok. Pilit na kumakawala yung babaeng mangkukulam dun sa buhok ng aswang na matanda habang sumisigaw ito na nakakarinding tinig. Umuugong ito sa tenga ko at feeling ko mababasik yung aking eardrums sa tindi ng tinig nito. Napahawak naman ako sa aking tenga. Pilit kong tinatakpan ito. Nagbigay yun ng pagkakataon para makalapit ulit si Lara sa akin. Sinaksak nito yung aking tiyan gamit yung kanyang hawak na itak. Pero hindi naman ito masyadong bumaon. Tinis ko yung sakit nito mula sa pagkakasaksak ng kanyang itak. Sinakal ko naman yung leeg ni Lara at halos bumaon yung kuko ko sa leeg niya dahil sa tindi ng aking sakal. Napaangat na rin yung katawan ni Lara mula sa lupa. Tinitigan ko yung mukha ni Lara. Sobrang niyang iniinda yung sakit na pagkakasakal ko sa leeg niya. Napapapikit na ito. Nung nagmulat ito umulit ang mata, doon na kami nagka-eye to eye. Nakikita ko yung mapupungay nitong mata na nakatingin sa akin. At doon bumalik sa aking alaala si Natalia. Doon ay parang kinurot yung puso ko nung nakita kong tumutulong luha mula sa mga mata ni Lara. Nakikita ko kasi sa mga mata niya yung refleksyon ni Natalia sa kanya. Nabitawan ko yung leeg niya mula sa aking pagkakasakal. Bumagsak naman si Lara at napasubsob sa lupa. Natalia! Sambit ko. Napaubo naman sa lupa si Lara. Sa pusa po nito yung kanyang leeg habang habol hininga ito. Namumulat nagbabayulit na rin ang kanyang mukha. Hinugot ko naman yung itak niya mula sa aking tiyan at binatok ko ito sa malayo. Tama na! Huwag mo hayaan na mapatay kita! Wala akong balak na patayin ng isang man sa inyo. Kaya pakiusap, itigil nyo na to! Medyo hinihingal na sabi ko dun sa babae. Nakita ko na patingin siya sa akin ng mariin. Dahan-dahan na pumikit ang mga mata nito. Sabay bumagsak ito sa lupa at nawala ng malay. Sinubukan ko lapitan yung babae.
Kaso hindi pa ako nakakalapit. Napatakip ako sa aking tenga dahil sa nakakarinding sigaw. Bigla ko napatalsik at pumaga sa katawan ni Leia. Nasakto naman na malapit sa kinaroroonan ko. Sabay kaming napatalsik at bumaga sa katawan ng isang puno. Pagbagsak namin sa lupa, narinig ko ang tinig ni Leia na namimilipit sa sakit. Nasa likod ko siya at nadaganan ko pa yung paa niya nung pagbagsak namin. Tinulak niya naman ako habang namimilipit pa rin sa matinding sakit. Aray! Yung paa ko! Punyeta ka! Sigaw nito. Dali-dali naman ako napatayo at lumapit para tingnan yung kalagayan niya. Doon ko nakita yung sitwasyon ni Leia. May nakatusok na matulis sa sanga sa talampakan ng paa nito. Sa tansya ko, nasa 12 centimeters yung haba. Huwag ka masyadong magalaw. Tatanggalin ko ito sa paa mo. Sabi ko kay Leia. Hindi, hayaan mo ako. Kaya ko na to. Sige, umalis ka na. Tugon at pagtaboy ni Leia sa akin. Pero di ko siya pinansin. Walang pag-aalinlangan at walang pakundangan kung hinawakan yung binti ni Leia. At walang sabi-sabi. Diretsahan kong hinugot ko agad yung sanga nung tumusok mula sa paa nito. Aray! Tangina ka! Ganun na lang ang sigaw at pagbumura ni Leia sa ginawa ko. Sabay nagbitaw ng malakas sampal sa aking pisngi. Manahimik ka nga! Kababae mong tao, pasmado yung bibig mo. Ikaw na nga yung tinutulungan, ikaw pa yung galit. Ang diti talaga ng ugali mo, no? Manahimik ka nga! O gusto mo isaksak ulit itong sanga, pero di na sa paa mo, kundi dyan sa bibig mo. Galit na bulyaw ko, sabay tutok sa mukha ni Leia ng sanga ng hawak ko. Doon na napatahimik naman siya, pakawala lamang ito ng matalim at galit na titig sa akin. Pagkatapos kong tanggalin yung sanga sa paa niya, kinuha ko naman yung bote ng lana ko sa aking tagiliran. Inarurush lang ko muna ito bago binuhos sa sugat ni Leia. Pagkatapos noon, humiwa ako ng kapirasong tela mula sa aking damit para itali at gawing pantapal sa sugat ni Leia para huminto na yung pagdurugo ng sugat nito sa paa. Pagkatapos ko gawin yun, binuhat ko si Leia para ilayo na dun sa lugar. Kahit naiilang ako sa ginawa ko, pinagpatuloy ko pa rin. Kasi wala namang magagawa itong si Leia. Ang kapal niya naman kung magagalit pa ito. Siya na nga yung tinulungan ko. Habang binubuhat ko siya, hindi ito makatingin sa aking muka. Nakayuko lang ito at ako naman ito makbo papalayo doon sa lugar. Nung medyo nakalayo na kami, binaba ko na ito sa isang malaking puno at pinaupo. Pinsandal ko muna ito para naman makapagpahinga siya kahit paano. O dito ka muna. Mukhang malala talaga itong sugat sa paa mo, kaya kailangan mo muna magpahinga. Mahinang sambit ko kay Leia. Hindi naman ito sumagot at kahit lingunin man lang ako, hindi man lang niya ginawa. Kung meron lang talagang gamot para sa mga pangit na ugali, kanina ko pa pinalaklak sa'yo para gumanda-ganda naman yung ugali mo. Nanginis na sabi ko dito, sa bayalis, iniwan ko na lang mag-isa si Leia na naghihina pa rin. Matuloy na kong tumakbo, papunta kung saan patuloy pa rin nagsasugupaan ang dalawang panig ng lahing aswang at lahing mangkukulam. Napanood ko ang laban ng dalawang matanda kung saan nagtutuos ang dalawa. Isa dito si Tangkagwa na may gamit na kampilan at isang matandang babae sa panig ng mga mangkukulam. Ginagamit niyang pangdepensa ang itak na may nakaukit na kakaibang titik na nagmula pa sa latin. Kasabay ng bawat hampas at atake ang pagwasiwas ng itak ng dalawa. Pare-pareho naman dumidepensa at parehong maliksi kahit pareho nang may katandaan na silang dalawa. Nabigay ng mabilis sa paghampas ng itak ang matandang babae dito kay Tangkagwa. Mabilis naman na iwasan ito ni Tangkagwa at nagpakawala naman ito ng isang saksak sa braso ng kalaban. Nakita ko na pangiwi ang matandang babae sa sakit. Pero hindi pa rin ito nagpasindak. Nagbigay din ito ng hiwa sa likuran ng braso ni Tangkagwa. Namilipit naman yung matanda dahil sa hiwa. Napapansin ko parang hinihingal na rin si Tangkagwa.
Pero hindi pa rin nagpatinag ang dalawang kampo. Kahit na halatang nanghihina na ang bawat miyembro. Lumingon ng matandang babae sa direksyon ng kalaban nito. Pero bago pa niya itong nagawang lingunin, dinakmanan nitang kagwang leeg ng babae at akmang pubuelo sana ito na saksak ng kampilan sa matandang babae. Saka naman ako napasigaw. Wag! Sigaw ko. At may sumabay din sa aking pagsigaw. Lola! Sigaw ng isang babae na nagmula sa aking kaliwa. Napalingon naman ako sa direksyon ng babaeng morena na maiksi ang buhok. Nakita ko na nalilisik ang mga mata nito habang bumubulong-bulong. Napansin ko naman na tumigil si Tangkagwa sa ginagawa nito. Nagmistulang ribulto ito na hindi makagalaw. Nabitawan na rin ito ang matandang babae mula sa kanyang pagkakasakal. Nanlaki ang mga mata ni Tangkagwa at bigla siya napaluhod sa lupa. Sa malayo, kitang-kita ko na unti-unting parang nagsisor at nangingilig yung katawan niya na para bang sinasapian. May distansya yung layo namin pero narinig ko yung lagatok ng mga buto sa katawan ng matanda na parang na-deform na pabuloktot yung kanyang kamay at kanyang mga paa. Sumusukan na rin sa Tangkagwa ng kulay green at manilaw-nilaw na likido. Habang bising babae at tila nagko-focus ito na nakatitig lang kay Tangkagwa, walang tigil pa ring bibig nito sa pagbubulong. Kaya hindi niya ako napansin na lumapit na ako sa tabi niya na may daladalang malaking sanga ng puno. Paglingon nito sa kanyang tabi, mabilis ko siyang hinampas ng sanga sa braso at bato. Dahilan na pagtumba nito at kaagad siyang nawalan ng malay. Dito ko muna puputulin ng kwento. Abangan ninyo sa susunod na linggo ang karugtong ng madugong labanan ng mga aswang at mangkukulam. Maraming salamat po sa inyo. Muli, ito po si Marlon na mula sa Lahing Aswang. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas at yung mga taga-ibang dimisyon at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Okay, so ito po yung pagpapatuloy po ng kwento po ni Marlon. So again, kung first time niyo pong napakinggan yung kwento niya, so make sure po na pakinggan niyo muna yung mga nauna. So ilalagay ko po yung playlist ng mga videos po ni Marlon para po mapakinggan niyo po siya mula umpisa hanggang sa ngayon. Okay, kasi nga kung ito yung unang mapapakinggan niyo, wala po talaga kayo, hindi niyo talaga siya maiintindihan. Since nasa kalagitnaan na tayo ng sagupaan nga po nila. So anyway, so to give you an overview, so ang dahilan kung bakit siya napadpad dun sa lugar na yun kasi hinahanap niya nga yung girlfriend niya na si Natalia. So si Natalia may lahing mangkukulam. So ayan, yung pamilya niya marunong sa pangkukulam. So hindi naman nila alam yun nung una, pero nalaman na lang nila nung medyo talagang in deep relationship na tong sila Marlon at saka Natalia. So si Natalia nagtatago, hinahanap ni Marlon si Natalia, hindi nga siya nagpapakita pa. Okay. So ngayon, habang nakikipagsagupaan nga itong si Marlon sa mga mangkukulam, hindi natin alam kung nasan si Natalia. So hopefully, lumabas na si Natalia, malaman natin kung ano na bang ginagawa niya, nasan ba siya all this time, at malalaman natin kung bakit pa well, hindi alam basta pakinggan nyo na lang po yung mga nakaunang kwento ko para malaman nyo kung bakit po siya nagtago. Kasi parang ang akala kasi ni Natalia ayaw talaga ng pamilya ni Marlon sa kanya dahil nga magkaiba nga sila ng pagkatao. Although si Natalia rin naman mangkukulam, still hindi pa rin tulad ng parehong aswang kayo ganyan. So medyo strict kasi yung family nga ni Marlon since yun nga. So either kapag pumasok ka sa pamilya nila, maging aswang ka rin, ganyan. Okay, anyway, pasensya na kayo, medyo maikli po ito ulit. Hindi ko na naman po siya natansya. So ito po kasing nirecord ko ay nirecord ko po nung actually Monday pa. Okay, ngayon ko lang po siya natapos i-edit. Pasensya na kayo guys kasi po bukod sa may trabaho pa po ako, ayun,
tawag nito, masyadong busy nga po ngayon kasi hindi na po tulad ng dati na full-time YouTuber po ako na nagagawa ko nga po siya. Pwede ako mag-extend ng maraming oras para sa paggawa ng video. Pero ngayon, yun, may trabaho na nga at saka maliban pa doon may kinakaharap na problema. Pero anyway, huwag kayong mag-alala kahit ano pa mangyari, mag-a-upload pa rin ako ng videos. Pero yun nga po, sana pagpasensyaan nyo po kung ano po yung na-upload ko, kung medyo maikli po siya minsan or kung ano pa man yung napapansin nyo. Pero huwag kayong mag-alala. So I'll still upload po videos kapag yun nga. Siyempre depende rin sa time at saka yun nga. Kasi nga katulad ngayon parang bibigay na yung ko, parang gusto ko na pong magpahinga since kagagaling ko lang din po ng shift. So after ng shift, ito na kaagad yung ginawa ko. So ayun. So again, sana po ipagdasal niyo po na makahanap ako ng bagong trabaho since gusto ko nga pong umalis dito sa trabaho pero sa pansamantala hindi po muna ako aalis dito since kailangan ko po kasi ng trabaho since gaya ng sabi ko, hindi naman po kumikita itong YouTube channel natin, na-demonetize po siya. So, wala po ako talagang ibang aasahan kundi yung sa sinisweldo ko dito sa trabaho ko. And then, bukod pa dun, may posibility din kasing, ayoko na pong ilabot. Basta limuat po masyado, komplikado at saka maraming problema. So, sa ngayon, kinakaya, sa awa ng Diyos, kakayanin. At saka hindi naman po ako nawawalan ng pag-asa na maayos po lahat. But anyway, yun nga, humingi lang ako ng pag-unawa sa inyo. Okay, please, wag mo na po sana niyo kung ano. Paano ko ba sabihin to? Guys, sige, tatapatin ko na po kayo. Wala po akong sa ngayon sa sitwasyon, sa wisyo, wala po ako ngayon sa mentalidad na gawin po yung pura sangre. Ay, kailangan ko po siyang i-postpone. Hindi ko po siya mahaharap ngayon. Wala po akong kakayahan ngayon na magsulat po ng kwento since sobrang busy po ako, hindi ko po kaya na gawin po yung pura sangre. So sa ngayon, okay, maaaring balikan ko pa po yun, okay, pero sa ngayon hindi ko po kayang gumawa ng sarili kong kwento. So salamat po sa nagpapadala po ng story sa akin dahil po dito nakakapagpatuloy po ako na mag-upload nga po ng mga videos dito sa Dalson's Books. Pero regarding pura sangre, I'm so sorry, hindi ko pa po siya magagawa. Okay, so alam ko may mga naghihintay po dun pero hindi ko po siya gagawin po sa ngayon since wala po ako sa mental capacity para pagawin yun. Pasensya na po, alam ko po may mga nagkagusto po dun sa kwentong yun pero hindi ko po siya pwedeng gawin ngayon since unang-una matagal po kasi yun kasi ako po mismo yung nagsusulat. And then minsan hindi ko rin, parang may mental block din ako at saka isa pa, marami pong nangyayari ngayon sa buhay ko na hindi ko pa po maharap po siya sa ngayon. So again, gusto ko pong humingi ng pasensya. Natutuwa ako na nagustuhan niyo po yung story na ako po mismo yung nagsulat pero kailangan ko po muna siyang isang tabi sa ngayon. Again, pagpasensyaan niyo na po. Okay. So yun lamang po guys. So salamat po again sa tumatangkilik pa rin ng Dalson's Books. Abangan nyo po next week yung kwento po ni Marlon sa pagpapatuloy po ng story niya. Mahaba-haba pa to. Okay, and then after matapos yung kay Marlon, pagpapatuloy tayo magbasa ng mga kwento mula sa Spookify Stories. Okay, so yun naman po. So stay fabulous and spooky dolls. God bless at maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta pa rin sa Dalson's Books at sa inyong pag-unawa. God bless po guys. Bye-bye. Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dalsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.